Kung umalis ang asawa mo ng bahay ng 10:00 ng gabi, mag-aalala ka ba? Ako hindi, dahil kailangan ko lang buksan ang lokal na balita para makita siya. Ang asawa ko, si Carol Martin, ay co-host ng nightly news sa isang nangungunang istasyon ng TV sa Birmingham. Siya ay matalino at maganda, at marami ang naniniwala na ang susunod niyang trabaho ay maaaring sa isang malaking merkado tulad ng Atlanta o Chicago. May usap-usapan pa nga tungkol sa isang alok sa New York, ang sukdulang layunin para sa mga news anchor. Ako si Tom Bailey, at pinanatili ni Carol ang kanyang dalagang apelyido para sa pagsasahimpapawid, gaya ng ginagawa ng maraming babaeng announcer, upang paghiwalayin ang kanilang personal at propesyonal na buhay. Nakikita mo kung gaano ako ka-proud at kaswerte na maging asawa niya. Nagkita kami sa University of Alabama sa Tuscaloosa. Nag-major siya sa broadcasting, at nag-aral ako ng marketing. Nagkita kami sa isang freshman year fraternity party, at agad akong nabighani. Siya ay matangkad, blonde, at nakamamangha. Ako ay pala kaibigan ngunit hindi isang atleta o model material. Sa kabila nito, nagkasundo kami at naging magkasintahan. Nagkaroon kami ng mga pagsubok at tagumpay, naghiwalay pa nga kami ng 2 linggo. Sobra ko siyang namimiss kaya tumakbo ako sa kanyang dorm, para lang makita siyang tumatakbo papunta sa akin. Ito ay isang eksenang parang sa pelikula, at nangako kami na hindi na muling maghihiwalay. Kami ay labis na nagmamahalan. Sa aming senior year, kami ay engaged na at nagsasama sa labas ng campus, ngunit naghintay kami hanggang pagkatapos ng graduation para magpakasal. Gusto niya ng malaking kasal, at kaya naman ito ng kanyang pamilya. Nagpakasal kami sa Canterbury Chapel 1 linggo pagkatapos ng graduation. Nakakuha si Carol ng trabaho bilang weekend weather anchor sa Huntsville, hindi prestihiyoso, ngunit isang simula. Nakakuha ako ng mababang antas ng trabaho sa isang lokal na ad agency, nagkakaroon ng karanasan. Mabilis na umangat ang karera ni Carol. Sa loob ng 1 taon, inalok siya ng posisyon bilang reporter sa pinakamalaking istasyon sa mobile. Lumipat kami sa Gulf Coast, kung saan nakahanap ako ng trabaho sa isang malaking ad firm. Umunlad si Carol, naging isang weekend newscaster at kalaunan ay co-host ng nightly news. Ang kanyang pag-aanunsyo ng pagbubuntis ay lalong nagpataas ng kanyang kasikatan, at ang kapanganakan ng aming anak na babae, si Susan, ay naging isang lokal na kaganapan. Gumawa ang istasyon ng isang documentary series tungkol sa karanasan ni Carol bilang isang bagong ina na bumabalik sa trabaho, na nanalo ng isang regional Emmy. Ang kanyang tagumpay ay humantong sa isang alok bilang co-host mula sa nangungunang istasyon ng Birmingham, ang WSYY. Iniwan namin ang aming minamahal na mobile para sa Birmingham, alam na maaari itong humantong sa mas malalaking oportunidad. Ang Birmingham, na may 1.2 milyong populasyon at malaking media market, ay isang malaking hakbang para sa karera ni Carol. Ako ay maingat tungkol sa paglipat sa Birmingham pagkatapos na maging komportable sa mobile, ngunit lumalabas na wala akong dahilan para mag-alala. Salamat sa mga rekomendasyon mula sa aking mga kaibigan sa mobile at tulong mula sa istasyon sa Birmingham, nakahanap ako ng magandang trabaho sa pangalawang pinakamalaking advertising agency sa lungsod. Ang pamunuan ng istasyon ay napakaganda, ikinokonekta kami sa isang may kaalamang real estate agent na nakahanap sa amin ng isang kahangahangang bahay sa Hoover at isang magandang daycare para sa sanggol na si Susan. Ang paglipat ay mas madali kaysa sa inaasahan ko, at mabilis kaming nanirahan sa aming bagong buhay. Ang aming pang-araw-araw na gawain ay medyo naiiba, dahil ang pagiging kasal sa isang television journalist ay kakaiba. Nagigising ako, nagluluto ng agahan, at pumupunta sa trabaho, iniiwan si Carol at Susan na matulog. Nagigising si Carol kasama si Susan at ginugugol ang umaga kasama siya. Pagkatapos ng pananghalian, dinadala niya si Susan kay Mrs. Allsop, isang mabait na babae na nag-aalaga kay Susan at ilang iba pang mga bata,
ipinakikilala sila sa mga konsepto na makakaharap nila sa kindergarten. Sinusundo ko si Susan pagkatapos ng trabaho, nagluluto ng hapunan, at pinaliliguan siya bago basahan siya at patulugin siya. Pagkatapos ay nagpapahinga ako hanggang sa umuwi si Carol, madalas akong ginigising sa sopa. Ang schedule ni Carol ay napakahirap. Dumating siya sa istasyon ng 3 p.m. para maghanda para sa panggabing balita, umeere ng 6 p.m., at muli ng 10 p.m. kamakailan, ang news director, si Don Sanchez, ay nagdaraos ng mga post-mortem meeting pagkatapos ng late newscast, kaya mas lalo siyang nagtatagal. Ang kompetisyon para sa ratings ay matindi, at patuloy na naghahanap ang mga istasyon upang madagdagan ang kanilang audience share. Bilang isang advertising professional, naiintindihan ko ang pagtutok sa ratings, ngunit bilang isang asawa, namimiss ko ang oras na magkasama kami ni Carol. Pareho kaming nagtatrabaho ng mahabang oras at madalas na mas parang kapitbahay kaysa mag-asawa. Bagaman sinusubukan naming maglaan ng mga weekend na magkasama, ito ay mahirap, lalo na sa dumaraming public appearance ni Carol. Ang aming mga schedule ay bihira magkatugma, kaya mahirap pag-usapan ang aming sitwasyon, at tila atubili si Carol na pag-usapan ito dahil walang madaling sagot. Nang magpakasal kami, pinag-usapan namin ang mga hamong ito, at sumang-ayon ako sa lahat. Bukod dito, marami sa aming mga kaibigan ang nahaharap sa mga katulad na isyu sa mga demanding na trabaho. Sinusubukan kong maging suportado dahil alam ko kung ano ang pinapasok ko, at ang kita ni Carol ay makabuluhang nagpapadali sa aming buhay, kahit na hindi lahat ay pera. Sa kalaunan, hindi ko na mapigilan ang aking pagkabigo sa aking sarili. Isang araw sa pananghalian, nagtiwala ako kay Lou Faraday, ang media director sa aming agency. Si Lou, na may asawa at may anak na bahagyang mas matanda kay Susan, ay naging matalik kong kaibigan sa trabaho. Nang pag-usapan niya kung gaano siya kasaya sa kanyang pamilya, nasabi ko, "Shit, sana mayroon ako ng kung ano ang mayroon ka." Mukhang may problema sa paraiso, pare, sabi ni Lou. Ano ang nangyayari? Ibinuhos ko ang aking puso, nagulat sa aking sarili kung gaano ako kasama ang pakiramdam. Kasal ako sa isa sa mga pinakamahusay na babae sa TV. Reklamo ko, ngunit nakikita ko siya ng kasing dalas ng kanyang mga tagahanga. Umiling si Lou ng may simpatiya. Ang sama naman yan, Tom. Hindi ba kayo makakapagbakasyon o makapag-long weekend? Gustong-gusto ng mga magulang mo na alagaan si Susan. Pinag-isipan ko ito. Sabi ko, ngunit sabi ni Carol, pinipilit sila ni Don Sanchez na panatilihin ang mataas na ratings. Natatakot siya na ang kanilang pagliban ay magdudulot ng pagbaba na hindi nila mababawi. Tingnan mo, sagot ni Lou, kilala ko si Don Sanchez. Siya ay ambisyoso ngunit may dignidad din. Siguro dapat mo siyang kausapin at tingnan kung matutulungan ka niya at si Carol na magkaroon ng oras na magkasama. Hindi ko alam, Lou, buntong hininga ko. Lulusoan ako ni Carol kung malaman niyang kinausap ko ang kanyang boss. Hindi naman niya kailangang malaman, sabi ni Lou. Pupunta si Don sa agency bukas para sa isang presentation. Maaari mo siyang abangan pagkatapos. Ayokong paghaluin ang personal na isyu sa trabaho, sabi ko. Huwag kang maging hanggal. Isa lamang itong preliminary meeting. Ito ay isang magandang pagkakataon para makausap siya. Nang gabing iyon, dumating si Carol ng mas huli kaysa dati. Hindi niya ako ginaising mula sa sopa kung saan ako nakatulog. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, kinaladkad ko ang aking sarili sa kama sa tabi niya, at naisip ko, ngayon hindi na natin siya makikis ng good night. Determinado na baguhin ang aming pattern, binantayan ko ang conference room kinabukasan. Nang matapos ang kanilang meeting, kumaway ako kay Don. Maganda ang kanyang mood. Oy Tom, kamusta ang asawa ng paborito kong news anchor? Sigaw niya. Oy, Don, mayroon ka bang ilang minuto? Tanong ko. Oo naman, ano ang nasa isip mo? Tanong niya ng masaya. Kailangan mong bigyan si Carol ng break. Pinagtatrabaho mo siya ng sobra,
Sabi ko, nakakunot ang noo. Nag-alala siya. Nagreklamo ba siya? Hindi. Gusto niya ito, sagot ko. Ako ang nahihirapan. Hindi ko na siya nakikita. Nakarelax siya at nagbiro. Alam mo na mayroon siyang demanding na trabaho nang pakasalan mo siya. Totoo, sang-ayon ko, ngunit lahat ng mga appearance at post-show meeting na ito ay nakakabawas sa oras namin na magkasama. Okay, sabi niya. Maaaring sobra na ang nagawa namin. Titingnan ko kung maaari naming pag-aanin ang kanyang schedule at huwag mag-alala tungkol sa mga post-mortem. Wala pa kaming nagagawa mula nang lumabas ang huling ratings. Nakita mo na ba kung gaano kalaki ang lamang namin sa kompetisyon? Tuwang-tuwa ang management. Kailangan ko nang pumunta sa susunod kong meeting. Panatilihin mong masaya ang iyong bride. Pagkatapos noon, tinapak niya ang aking likod at umalis. Pagbalik sa aking desk, sinuri ko ang mga ratings at nakita kong ang huling set ay nailathala 1 buwan na ang nakalipas. Kung hindi nagdaos si Don ng postmortem sa loob ng 1 buwan, ano ang ginagawa ni Carol kapag umuuwi siya ng ganoon kalate? Ang naisip na iyon ay nagpayanig sa akin. Nagtaka ako kung mayroon siyang affair ngunit mabilis kong binalewala ito. Mahal ako ni Carol at hindi niya isasapanganib ang aming kasal. Maraming dahilan kung bakit siya maaaring male, tulad ng paghabol sa fan mail o pagre-relax, ngunit hindi ako pinalakas ng loob ng mga dahilang iyon sa sandaling iyon. Sumilip si Lou. Oy, nakita kitang nakikipag-usap kay Don. Binigyan ka ba niya ng kahit anong ginhawa? Hindi ako sigurado, Lou. Hula ko hindi ko malalaman hanggang makausap ko si Carol. Naguluhan siya, ngunit nang hindi ako nagsalita, tumalikod siya para umalis. Okay, pare, ipaalam mo sa akin kung may magagawa. Ako, sa buong araw, ako ay parang zombie. Dumaan ako sa mga kilos, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Patuloy kong iniisip ang sinabi ni Don at kung ano ang sinabi sa akin ni Carol tungkol sa kanyang mga late hours. Isinaalang-alang kong konfrontahin siya ngunit nag-alala na magmumukha akong tanga kung ang paliwanag ay inosente. Ang pag-akusa sa kanya ng isang affair ay hindi makakatulong sa aming relasyon, ngunit ang pag-iwas sa isyu ay pakiramdam ay mahina. Nang umalis ako sa trabaho para sunduin si Susan, wala pa akong nalulutas. Salamat na lamang, ang mga kahilingan ng aking 4 na taong gulang ay nakagambala sa akin para sa gabing iyon. Siya ay karaniwang clingy, nararamdaman ang aking mood, at ayaw niyang tumigil ako sa pagbabasa sa kanya. Nang sa wakas ay nakatulog siya, natagpuan ko ang mga luha na bumubuhos, iniisip kung gaano kalungkot kung maghiwalay ang kanyang mga magulang. Emosyonal na pagod, nanood ako ng TV ngunit hindi ako makapagtuon hanggang sa dumating ang balita. Panonood kay Carol. Naalala ko kung gaano ko siya kamahal at kinumbinsi ko ang aking sarili na hindi siya magloloko. Lumipas na ang hating gabi nang dumating si Carol. Ay, hindi ko napansin na gising ka pa pala, sabi niya, nagulat. Niyakap ko siya. Gusto lang kitang makita. Napaka-late mo ngayong gabi. Hinalikan niya ako ng mabilis at naghubad ng kanyang sapatos. Oo, pasensya na. Hinawakan kami ni Don muli sa isa sa kanyang mga autopsy, sabi niya, papunta sa kama. Habang naglalakad siya paakyat, napagtanto ko na nagsinungaling siya. Sabi ni Don, wala siyang hinahawakan na session sa loob ng 1 buwan. Ayokong maniwala na nagloloko siya ngunit ayaw ko rin balewalain ang katotohanan. Kinabukasan, hiniling ko kay Lou na mananghalian kasama ako. Nararamdaman niya ang aking pagkaseryoso at sumang-ayon. Nagmaneho kami sa isang restaurant na malayo sa opisina ng tahimik. Nang mag-order kami, nag-atubili ako, pagkatapos ay sinabi ni Lou, si Carol ito, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng baha, at ibinuhos ko ang aking mga takot at insecurities. Tahimik na nakinig si Lou. Shit! Akala ko ikaw at si Carol ang may pinakamasayang kasal, sabi ni Lou. Ako rin, malungkot kong sagot. Kaya ano ang gagawin mo? Tanong niya. Ang kanyang tanong ay naglinaw sa aking mga saloobin. Lou,
kailangan kong pumunta sa istasyon at tingnan mismo. Kung mali ako at ang lahat ay inosente, lalakad ako ng hindi napapansin. Hindi malalaman ni Carol. Paano kung tama ka? Tahimik na tanong ni Lou. Hindi ko alam, ngunit at least malalaman ko ang katotohanan. Mas mabuti ito kaysa sa paghihirap na ito. Paano si Susan? Tanong niya. Naisip ko na rin iyan, sabi ko kay Lou. Pagbalik namin, tatawagan ko si Mrs. Allsop at itatanong kung maaari niyang panatilihin si Susan ng mail ngayong gabi. Nag-offer na siya noon, kaya dapat ay okay lang. Tinapos namin ang pananghalian at bumalik sa opisina. Kahit na nalulumbay pa rin, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa na mayroon akong plano. Kahit na ang mga nahaharap sa pagbitay ay nakadarama ng kaunting ginhawa kapag dumating na sa wakas ang araw. Sumang-ayon si Mrs. Allsop ngunit hiniling sa akin na bumalik bago mag-11 p.m., may trabaho ako sa umaga, sabi niya. Hindi ito gaanong oras, ngunit ito ang pinakamahusay na makukuha ko, kaya nangako ako. Pagkatapos ng trabaho, ipinaalam ko kay Susan ang pagbabago. Umiyak siya sa simula ngunit lumiwanag ng banggitin ni Mrs. Allsop ang isang pizza party. Binayaran ko ang dagdag na oras at pizza, pagkatapos ay umalis bago muling maalarma si Susan. Umuwi ako, nagluto ng hapunan ngunit hindi ako makakain. Naglinis, sinubukan kong gambalain ang aking sarili, ngunit lumago ang mga pagdududa. Hindi matatapos ang balita hanggang 10:30 p.m. Paano kung umuwi agad si Carol? Ano ang sasabihin ko? Ang mga takot na ito ay nagparalisa sa akin hanggang sa naalala ko ang aking determinasyon sa pananghalian. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Pagsapit ng 10 p.m., nagpasya akong pumunta sa istasyon. Hindi magiging marami ang tao doon, isang engineer, 2 cameramen, at isang sound technician. Sana, hindi ako mapapansin. Pagdating ko, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Si Joe, ang night watchman, ay naroon. Kilala niya ako, kaya ang pagpasok ay hindi isang issue, ngunit kailangan kong mag-sign in. Sobra-sobra na ang pagtatago. Magandang gabi, Mr. Bailey, sabi ni Joe. Narito para manood ng balita, sagot ko. Pinirmahan ang log. Tiningnan ako ni Joe nang may simpatiya. Hindi magkakaroon ng problema, hindi ba? Hindi. Siyempre hindi. Mabilis kong sagot, papunta sa studio. Ano ang ibig niyang sabihin? May alam ba siya? Sumilip ako sa mga blackout curtain. Katatapos lang ng balita, at papunta si Carol sa green room sa halip na sa kanyang dressing room. Madilim ang green room, karaniwang inilalaan para sa mga guest na hindi lumalabas sa 10:00 news. Nang buksan ni Carol ang pinto, inihayag ng isang ilaw sa loob ang isang lalaking figura. Nagsara ang pinto, at naiwan ako sa labas, kumakabog ang puso. Maaari akong sumugod, ngunit kung ito ay inosente, hindi ako mapapatawad ni Carol. Kung mananatili ako sa labas, hindi ko malalaman. Naalala ko ang isang maliit na observation window na ipinakita sa akin ni Carol. Papunta ako doon, sinusuri ang oras. Alas 10:45 na. Kailangan ko nang umalis para sunduin si Susan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Carol sa isang malaswang yakap sa isang lalaki. Nag-record ako ng video gamit ang aking telepono, ang ilaw ay nagpapatingkad sa kanyang black lingerie laban sa kanyang balat. Gusto kong tapusin ito, ngunit nakita ko ang oras, kailangan kong sunduin si Susan. Tumakbo ako sa lobby, tumango kay Joe, at lumabas ng pinto. Pasensya na, Mr. Bailey, sabi ni Joe. Shit, naisip ko, alam ba ng lahat maliban sa akin kung ano ang nangyayari? Sumakay ako sa kotse at humarurot papunta sa bahay ni Mrs. Allsop. Pinapasok niya ako, at natagpuan ko si Susan na tulog. Binalot siya sa isang kumot, binuhat ko siya at nagpasalamat kay Mrs. Allsop sa pag-aalaga sa kanya. Tiningnan niya ako ng kakaiba at itinanong, okay ka lang ba, Mr. Bailey?
Noon ko lang napagtanto na may mga luha na tumutulo sa aking mga pisngi. Ay, wala ito, may pumasok lang sa mata ko, sabi ko. Muli akong nagpasalamat sa kanya, dinala si Susan sa kotse, at nagmaneho pa uwi. Nanatiling tulog si Susan habang binuhat ko siya paakyat at pinatulog siya. Mukha siyang napakatamis at inosente, at hinahangad ko ang kawalang kasalanan na nawala sa akin ngayong gabi. Kumuha ako ng beer mula sa fridge at umupo sa dilim naghihintay. Tahimik ang lahat, at ang isang alaala ng pagpanaw ng aking lola ay sumagi sa aking isipan, ang katahimikan ay pinalalim ng aking kalungkutan. Nang umuwi si Carol mga 1 a.m., binuksan niya ang ilaw sa kusina at nakita akong nakaupo doon. Tom, ano ang ginagawa mo? Tanong niya, nagulat. Naghihintay ako sa iyo. Sagot ko ng pantay. Sinabi ng security guard na dumaan ka sa studio. Okay lang ba si Susan? Nasaan siya? Tanong ni Carol. Inalagaan siya ni Mrs. Allsop para sa akin. Tulog na siya sa itaas, sagot ko. Well, kung pumunta ka sa studio, bakit hindi ka dumaan sa opisina ko? Tanong niya, bahagyang may pagkalito ang kanyang boses. Pinatatag ko ang aking sarili. Ito na iyon. Nakita kita ngayong gabi. Nakita kitang pumasok sa green room kasama si Ted Stevenson. Sabi ko, bahagyang nanginginig ang aking boses. Ay, nagkaroon lang kami ng meeting pagkatapos ng balita, sagot niya nang walang pakialam. Carol, tumingin ako sa observation window. Nakita ko kung ano ang tungkol sa iyong meeting. Nakita ko pa nga ang iyong bagong Ling Erie. Sabi ko, pinanunood ko siya habang siya ay nagiging mapahiya. Ay, Tom, pasensya na, malambing niyang sabi. Ikinalulungkot mo ba na ginawa mo ito o ikinalulungkot mo lang na nahuli ka? Tanong ko, lumalaki ang aking pagkabigo. Ikinalulungkot kong nalaman mo ito sa ganitong paraan, tahimik niyang sabi, iniiwasan ang aking tingin. Iiwanan mo ako para sa kanya, hindi ba? Tanong ko, nakakaramdam ng bukol na nabubuo sa aking lalamunan. Lumuhad siya at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi, honey, hindi kita iiwan. Isa lamang itong fling. Siguro matatapos ito sa lalong madaling panahon, at babalik sa normal ang mga bagay, sabi niya, ang kanyang mga salita ay nagpagulat sa akin. Hindi ka titigil. Patuloy mo akong lolokohin, tanong ko nang hindi makapaniwala. Wala itong ibig sabihin. Hayaan mo lang akong magsaya, at babalik ako sa iyo, sabi niya, may pagbalewala ang kanyang tono. Hindi ko ito mapaniwalaan. Inaasahan mo akong sumang-ayon na maging isang traidor na lalaki, sigaw ko, hindi ko na mapigilan ang aking galit. Tumayo siya at tiningnan ako ng malamig. Tom, wala ka talagang masasabi. Sabi niya ng diretso. Asawa mo ako. Kung hindi ka titigil, magpa-file ako ng divorce, banta ko, umaasang mapagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Tiningnan niya ako ng may malamig at mapanuksong ekspresyon. Sa tingin ko hindi ito para sa iyong pinakamabuting interes, Tom. Mawawala sa iyo ang custody ni Susan at karamihan sa aming mga ari-arian. Hindi aalalahanan ng korte ang tungkol sa affair. Uunahin nila ang kapakanan ni Susan, at makukuha ko ang custody. Makikita mo lamang siya sa mga weekend at ilang holiday, sabi niya nang walang emosyon. Teka, ikaw ang gumagawa ng infidelity, protesta ko, nakakaramdam na lalong lumalayo sa aking kontrol ang sitwasyon. Isa itong no-fault state, Tom. Hindi aalalahanan ng korte. Tanungin mo ang isang abogado kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi niya nang may pagtatapos na nagpanlamig sa akin. Ayokong mangyari ito, Tom. Gusto kong manatiling magkasama ang aming pamilya. Hindi dapat alalahanin sa atin ang fling na ito. Isipin mo na lang, sabi niya, hinalikan ang aking ulo bago pumunta sa kama. Umupo ako doon na nalulula sa galit, pagkawala, kalungkutan, at pagkalito. Nalolokohin ako ni Carol ay hindi maisip, at naimungkahi niya na ipagpatuloy ang affair ay hindi kayang unawain. Sa wakas, kinaladkad ko ang aking sarili sa kama at nakatulog halos kaagad,
pagod sa mga kaganapan ng gabi. Kahit napagod ako, nagising ako ng 6:00 kinabukasan. Nag-shower ako, nag-ahit, at nagbihis ng walang buhay. Ligaw na mga iniisip ang sumagi sa aking isipan, tumakas, gisingin si Carol, dukutin si Susan, o huwag nang bumangon muli. Ngunit pagtingin kay Susan na tulog, alam kong kailangan kong manatiling malakas para sa kanya. Ang paggawa ng isang bagay na tanga ay magdudulot lamang sa akin na mawala siya. Kailangan kong unahin siya, kaya ginawa ko ang aking mga gawaing bahay sa umaga at pumunta sa opisina, nagtatrabaho sa autopilot. Tom, sabi ni Lou, okay ka lang ba? Nang hindi ako sumagot, pumasok siya at isinara ang pinto. Anong mali? Tanong niya. Ikinwento ko sa kanya ang lahat tungkol kagabi. Nakinig si Lou, nagulat sa ugali ni Carol. Shit, sabi niya. Inaasahan niyang tatanggapin mo ang kanyang panloloko. Tiningnan niya ako sa mata. Nagbago na si Carol. Hindi ka na maaasahan sa kanya. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Ang unang bagay na dapat mong gawin ay kumonsulta sa isang abogado. Kailangan mong alamin ang iyong mga karapatan. Wala akong kilalang abogado sa Birmingham, sagot ko. Diyan ako makakatulong, sabi niya nang nakangiti. Ang aking college roommate ay isang abogado dito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may isang piraso ng papel. May appointment ka ng 1 PM ngayong araw. Narito ang kanyang pangalan at address. Salamat, Lou. At least binibigyan mo ako ng isang bagay na gagawin, sabi ko nang nagpapasalamat. Walang anuman. Pagkatapos mong makita siya, bumalik ka at sabihin sa akin kung ano ang sinabi niya, bilin niya. Ang meeting sa abogado ay nakapanghihina ng loob. Nakinig siya sa aking kwento at pagkatapos ay ipinaliwanag, sa isang no-fault state, hindi aalalahanan ng korte kung sino ang gumawa ng ano. Nagpapas siya lamang ito sa paghahati ng ari-arian at kapakanan ng bata. Ano ang ibig sabihin niyan para sa akin? Tanong ko. Sa madaling salita, makukuha ni Carol ang custody maliban kung siya ay hindi karapat-dapat. Makakakuha ka ng mga karapatan sa pagdalaw, ngunit titira si Susan kasama niya. Magbabayad ka ng child support, kahit na mas malaki ang kinikita ni Carol, sabi niya nang walang emosyon. At ang bahay, tanong ko, umaasa ng isang sinag ng magandang balita. Ito ay joint property, ngunit mas gusto ng korte na manatili ang mga bata sa bahay. Malamang na pananatilihin ito ni Carol hanggang sa maging 18 si Susan, pagkatapos ay maaari mo itong ibenta at hatiin ang equity, paliwanag niya. Ngunit paano kung lumipat siya sa ibang market, tumutol ako. Pagkatapos ay maaari mong ibenta ang bahay. Hanggang doon, mananatili ito doon, nilinaw niya. Umiling ako, nakakaramdam ng pagkatalo. Shit, alam niya mismo kung ano ang sinasabi niya. Naloko ako, bulong ko. Pasensya na, sabi niya habang nagkamayan kami. Hindi ito palaging patas, ngunit iyon ang batas. Pagmamaneho pabalik, naramdaman ko na parang ako ay pinaparusahan para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa. Nakita ni Lou ang aking mukha at alam ang resulta. Shit, Lou, sabi ko. Hindi ito patas. Inilagay niya ako sa sitwasyong ito, at wala akong magawa. Kailangan kong tiisin ito para mapanatili ang aking anak na babae at ang aking tahanan. Naglakad-lakad ako sa paligid ng opisina. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nawawala sa ilan ang kanilang isip. Huwag kang magbiro tungkol dyan, Tom, mabilis na sabi ni Lou. Alam kong galit ka, ngunit kung may mangyari sa kanya, ayokong tumstigo na nagbanta ka, okay? Naiintindihan ko. Sang-ayon ko. Hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Pakiramdam ko lang ay isa siyang albatross sa aking leeg. Sinulyapan ko ang bintana at umungol. Isang bagong billboard ang nagpapakita kay Carol at Ted Stevenson na may caption na, ang pagpipilian ng Birmingham para sa 6 News. Tingnan mo, sabi ko kay Lou, itinuro ito. Hindi ko siya matatakasan, kahit dito. Tiningnan ni Lou ang senadorias at pagkatapos ay nagkaroon ng ideya.
Gaano ka kadesperado para makawala sa gulo na ito? Tanong niya. Hindi sapat na desperado para sa karahasan, mariin kong sabi. Hindi iyon, ngunit mayroon akong ideya, sabi niya. Nag-usap kami ng 1 oras, kung saan paulit-ulit kong sinasabi na ito ay baliw at hindi gagana. Paulit-ulit na tinatanong ni Lou kung gaano kakalala ang kalagayan mo. Sa huli, napagtanto ko na ako ay nakakulong at kailangang subukan ang isang bagay. Okay, Lou, sasama ako, sabi ko sa wakas. Umalis ako sa opisina na determinadong pero puno ng pagdududa. Maaari ko bang ipagsapalaran na mawala ang aking anak para sa planong ito? Siguro mas mabuting mabuhay bilang isang lalaking pinagtaksilan. Habang sinusundo ko si Susan at naghahanda ng hapunan, patuloy akong nag-iisip. Pinatay ko ang TV, hindi kayang panoorin sina Carol at Ted sa balita. Nakakagulat, maagang umuwi si Carol. Pinatulog niya si Susan, at narinig ko silang nagtatawanan at nagbabasa ng mga kwento. Parang noong unang panahon. Nang bumaba si Carol, nagpasalamat ako sa kanya. Miss ka niya, lalo na sa oras ng pagtulog. Alam ko, malambing niyang sabi, at miss ko rin siya. Nagtaka ako kung muling isinasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian, ngunit mabilis na nawala ang aking pag-asa. Magbabakasyon ako sa susunod na linggo, sabi niya. Iminungkahi ito ni Don Sanchez dahil napakataas ng aming ratings. Titingnan ko sa boss ko bukas para samahan ka, sabi ko, sinusubukang magtunog masigasig. Hindi, Tom. Kami ni Ted ay aalis na mag-isa. Pagod na kami sa palihim at gusto naming mag-enjoy sa isa't isa nang walang pag-aalala. Natigilan ako. Nagpatuloy siya, si Mrs. Alsop ang mag-aalaga kay Susan buong linggo. Kailangan mo lang siyang ihatid at sunduin. Narito kung saan ako matatagpuan kung kailangan mo akong kontaken, iniabot niya sa akin ang isang papel. Babalik kami sa linggo, at babalik sa normal ang lahat. Hinalikan niya ako sa ulo na parang isang bata at sinabi, salamat sa pag-aasikaso ng lahat, honey, pagkatapos ay natulog. Oh my God, naisip ko, ito ang pinakamapanlilibak na karanasan sa buhay ko. Nanginginig ako sa galit at alam kong kailangan kong mabawi ang aking dignidad. Ang baliw na plano ni Lou ay tila ang pinakamahusay na opsyon. Umalis ako sa trabaho ng maaga noong Biyernes para makita si Carol bago siya umalis kasama si Ted Stevenson. Inayos ko kay Mrs. Alsop na alagaan si Susan magdamag, upang matiyak na hindi siya makakasaksi ng anumang pagtatalo. Sinuri ko ang closet ni Carol at nakita ko ang kanyang mga malita, kaya alam kong uuwi siya para mag-impake. Nang huminto ang kanyang sasakyan, naghintay ako sa sala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Okay lang ba si Susan? Okay lang siya, sabi ko. Nasa bahay siya ni Mrs. Alsop. Kung gayon, bakit ka narito? Gusto kong kumbinsihin ka na huwag pumunta. Na umalis kasama si Ted ngayong linggo. Sinabi ko sa kanya, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Sinabi ko na sa iyo na mayroon akong affair kay Ted. Pagbalik namin, matatapos na ang lahat, at babalik sa normal ang lahat. Kailangan mo lang maging matyaga. Pero paano ang ating mga panata sa kasal, pagmamakaawa ko? Paano ang pag-iwan sa lahat? Ang mga panatang iyon ay mula sa ibang panahon. Wala nang naniniwala sa kalokohang iyon ngayon, inis na sabi ni Carol. Pero ito ay pagtataksil. Ayokong sirain mo ang ating kasal, pagpupumilit ko. Tom, kung gusto kong makasama si Ted, gagawin ko. Wala itong kinalaman sa atin, sagot niya nang may pagwawalang bahala. Pero paano ang iyong mga tagahanga? Hindi sila papayag, pagtatalo ko. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Sa loob ng 1 taon, aalis ako sa bayang ito para sa isang tunay na lungsod. Ang iniisip ng mga tao dito ay wala ng halaga sa akin ngayon. Tigilan mo na ako. Kailangan kong mag-impake, o mahuhuli ako. Kung hindi mo matitiis na makita akong kasama si Ted, umalis ka na ngayon, malamig niyang sabi. Tumayo ako,
Nakayuko ang aking mga balikat. Paumanhin, Carol. Paumanhin sa lahat. Umalis ako at nagmaneho papunta sa lokal na taverna. Kailangan kong magpahinga. Habang hinihigop ko ang aking pangalawang beer, pumasok si Lou. Oy, pare, bati niya. Kumusta? Hindi ko alam, Lou. Kailangan mong makita mismo, sagot ko, na nakaramdam ng pagkatalo. Hindi hanggang sa subukan ko ang ginawa mo, sabi niya na may determinadong tingin. Tinapos namin ang aming mga beer, pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa aking bahay. Wala na si Carol. Umupo si Lou sa aking computer at, sa ilang pindot ng keyboard, dinala ang footage. Pinanood namin habang tinatanggihan ni Carol ang aking mga pakiusap at idinetalye ang kanyang mga plano kasama si Ted. Ano ba yan? Bulong ni Lou. Pagkatapos ay nakita niya siyang binalewala ang kanyang mga tagahanga at pinag-usapan ang tungkol sa pag-alis sa bayan. Lumiwanag ang mukha ni Lou. Nakuha namin siya. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan namin. Sinesave niya ang mga recording sa isang flash drive at tinanggal ang backup copy ng hidden camera. Sabi niya, habang hawak ang drive, nagmaneho kami pabalik sa taverna para sa sasakyan ni Lou. Ipinilit niyang sundan ko siya pauwi para sa hapunan. Naghanda si Edie ng malaking hapunan. Kung hindi ka magpapakita, magagalit siya, paghimok niya. At ubili akong sumunod sa kanya. Pagdating namin, niyakap ako ni Edie at hinalikan sa pisngi. Kaibigan man ito o awa, pinasalamatan ko ito. Wala akong masyadong maalala sa hapunan, basta kumakain lang ako habang nagpapalitan ng nag-aalalang tingin sina Lou at Edie. Pagkatapos, dinala nila ako sa den, at binuksan ni Lou ang isang bote ng alak. Uminom kami hanggang sa hindi na makapagpigil si Edie. Galit na galit ako at nadismaya kay Carol. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Palagi siyang mukhang napakatamis at mapagmahal. Kailan siya naging isang makasarili at mapusok na babae, bulalas ni Edie. Binago siya ng tagumpay. Ngayon ay iniisip niyang kaya niyang gawin ang anumang bagay. Tumalikod siya kay Lou. Tingnan mo, gawin mo ang anumang makakaya mo para tulungan si Tom. Ayokong kumampi sa mga diborsyo, pero iba ito. Lumalabag si Carol, at kailangan nating tulungan si Tom na panatilihin ang kanyang anak. Pagkatapos ay tinitigan niya ng matalim si Lou. At kung tinamaan ka ng alinman sa mga modelong iyon o TV personalities, mas mabuting magsabi ka ng hindi, o hahabulin kita gamit ang isang butcher knife. Tumawa kami ni Lou, ngunit hindi ako sigurado kung nagpapalaki lang siya para magpaliwanag. Nag-usap at nag-inuman kami hanggang sa bumagsak ako sa kanilang sopa. Bahagya kong naaalala na tinakpan ako ni Edie ng kumot at tinapak ang aking braso. Ang sumunod kong nalaman ay ang sikat ng araw na dumadaloy sa bintana, at mayroon akong kakilakilabot na lasa sa aking bibig. Pinahiram ako ni Lou ng toothbrush at labaha, at sinubukan kong maging presentable. Naghanda si Edie ng malaking agahan, at sumama ako sa kanila sa mesa. Ang aking gana ay medyo mas mahusay, marahil dahil sa aking mga likas na ugali sa kaligtasan. Pagkatapos ng agahan, hinawakan ni Lou ang aking kamay. Ipagkatiwala mo na ang lahat sa akin. Marami akong dapat gawin ngayong weekend. Sunduin mo lang si Susan at umalis na dito. Pananatilihin ko kang updated, nakakapanigurong sabi niya. Lou, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, tapat kong sabi. Niyakap ko siya ng awkward at umuwi. Mayroon pa akong isang gawain na hindi ko inaasahan. Nakita ko ang numero ni Ted at Mrs. Stevenson sa aming address book. Nang tumawag ako, sumagot si Missy. Hi, Missy. Ito si Tom Bailey, ang asawa ni Carol. Maaari ba akong pumunta ngayon para mag-usap? Tanong ko. Hi, Tom. Oo, pumasok ka, sagot niya, na tila nag-aalinlangan, marahil ay nagtataka kung bakit gusto ko siyang makita. Habang nagmamaneho ako papunta sa kanyang bahay, naisip ko kung ano ang sasabihin. Ang pagsasabi sa isang babae na nanloloko ang kanyang asawa ay hindi madali, at mas awkward dahil hindi ko masyadong kilala si Missy,
ngunit kailangan niyang malaman. Nag-aral si Missy sa University of Alabama kasama si Carolyn, ako. Nasa sorority siya ni Carol ngunit mas bata ng 2 taon, kaya hindi kami gaanong nakisalamuha. Nagulat ako na pinakasalan niya si Ted, dahil hindi siya mukhang tipo niya. Pagdating ko, binati niya ako at inalok ng inumin. Tubig lang na may yelo, mangyaring, sabi ko, natatakot na matuyo ang aking bibig. Nang dalhin niya ito, humigop ako at nagsimula, Missy, alam mo ba kung nasaan si Ted? Malumanay kong tanong. Siyempre, sabi niya, nasa isang TV convention siya buong linggo. Bakit? Tanong niya, na may pag-aalala sa kanyang boses. Missy, ikinalulungkot kong sabihin ito sa iyo, ngunit wala si Ted sa isang convention. Kasama niya ang aking asawa, nakikipag-affair sa baybayin, ibinunyag ko sa pinakamahusay na paraan na posible. Mukhang sinampal ko si Missy. Hindi maaari, protesta niya. Nakita ko siyang umalis kagabi. Mahal niya ako. Parang kapatid ko si Carol, hindi niya ako sasaktan, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Sa wakas, bumigay siya. Oh, Tom, sigurado ka ba? Tanong niya, nanlulumo ang kanyang mga mata. Mapait kong ipinakita sa kanya ang video mula sa The Green Room. Habang pinapanood niya, lumaki ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang umiyak. Umupo ako sa tabi niya, hinimas ang kanyang likod. Alam ko, Missy, alam ko, malambing kong sabi, sinusubukang magbigay ng kaunting aliw. Bigla, tumingala siya, galit. Inakit siya ng babaeng iyon. Kung nakontrol mo lang siya. Tumigil siya nang makita niya ang aking nagulat na mukha. Oh, Tom, pasensya na. Nawalan ka rin ng asawa, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay nagbalik ng aking sakit at pagkawala, at nagsimula na naman akong umiyak. Nagyakapan kami, naghahanap ng aliw. Sa wakas, humiwalay kami. Pinunasan niya ang kanyang mukha at nagtanong, ano ang gagawin mo ngayon? Ipinaliwanag ko ang kalagayang kinalalagyan sa akin ni Carol, lalo na tungkol kay Susan. Si Missy, na walang anak, ay agad na naunawaan ang impluwensya ni Carol sa akin at nahawakan ang aking kamay ng may simpatiya. Oh, Tom, hindi ko akalain na kaya niyang maging napakalupit, sabi ni Missy. Ano ang gagawin mo? Magpa-file ako ng diborsyo, ngunit kailangan kong tiyakin na hindi ko mawawala si Susan. Mas mabuti kung hindi mo alam ang mga detalye, kung sakali. Wala kang planong ilegal, hindi ba? Tanong niya, nag-aalala. Hindi. Ngunit kung magtagumpay ako, pareho silang pagsisisihan ang panloloko. Sinubukan kong ngumiti para panatagin siya ngunit malamang na nabigo. Kumusta ka naman? Maaari mo bang muling itayo ang iyong kasal pagkatapos nito? Pagkatapos malaman kung gaano na ito katagal at na mahina silang magkasama, hindi ako maaaring manatili sa kanya. Siguro dapat mong gamitin ang aking abogado maliban kung mayroon kang iba sa isip, iminungkahi ko. Nagbigay siya ng mahinang ngiti. Wala akong kilalang abogado. Kung gagamitin mo ang akin, makakatipid ka ng pera dahil mayroon na siyang ebidensya ko. Iniabot ko sa kanya ang impormasyon ng aking abogado. Tawagan mo siya sa Lunes at ipaalam mo sa kanya na magkasundo tayo. Tumango siya at kinuha ang papel. Missy, kailangan ko ng malaking pabor, sabi ko. Ano iyon? Tanong niya ng kinakabahan. Mangyaring huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito hanggang sa makarinig ka mula sa akin. Maaaring magdulot ito sa akin ng pagkakataong panatilihin si Susan. Tinitigan niya ako ng taimtim at tumango. Hindi ako magsasalita, Tom, ipinapangako ko. Nagpasalamat ako sa kanya at tumayo para umalis. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Sasanduan ko ang aking anak at ilalayo siya sa bayan hanggang sa maayos ito. Binati niya ako ng swerte, at ganoon din ako. Pareho kaming mangangailangan nito, naisip ko. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Mrs. Allsop. Pagdating ko, sinalubong ako ni Susan sa pinto at tumalon sa aking mga bisig. Nag-enjoy ka ba, honey? Tanong ko. Oh, oo, daddy.
May sleepover ako, at nagkaroon kami ng pancake para sa almusal, at naglaro ako ng mga manika. Nagpasalamat ako kay Mrs. Alsop at pinaalalahanan siyang hindi darating si Susan sa susunod na linggo. Tiningnan niya ako ng may pag-iingat at nagtanong, "Okay lang ba ang lahat, Tom?" "Sana," sagot ko. Hinalikan niya ang pisngi ni Susan at sinabi, "Alagaan mo siyang mabuti. Parang pamilya ko na siya. Ipagdarasal kita." "Salamat, Mrs. Alsop. Malaking bagay ito." Binuhat ko si Susan sa sasakyan at kinabitan siya ng seatbelt. Pagdating namin sa bahay, nagtanong si Susan, "Nasaan si Mommy?" "Kailangan ni Mommy na maglakbay, pero tayong dalawa ay maglalakbay din." "Saan tayo pupunta, Daddy?" tanong niya nang nasa sabik. "Sa bukid ni Lola at Lolo." Tumili siya at nagsimulang sumayaw. Gustong-gusto ni Susan ang pagbisita sa aking mga magulang at nakikita ang mga hayop sa bukid. "Maaari ba nating makita ang mga pato at ang maliliit na baboy?" tanong niya. "Oo naman, honey," sabi ko sa kanya. "Magsimula na tayo." Kinuha ko ang aming mga bag, at nagtungo kami sa sasakyan. Inisip kong mag-iwan ng tala kay Carol ngunit nagpa siya laban dito. Ang pagmamaneho papunta sa bukid ng aking mga magulang ay tumagal ng mahigit 1 oras. Natulog si Susan sa halos buong daan. Nang lumiko kami sa graba na kalsada, nagising siya at itinuro ang mga kabayo at baka. Pagdating namin, sinalubong kami ni na Mama at Papa. Sumugod si Susan sa mga bisig ni Lola, sabik na makita ang mga hayop. Dinala siya ni Mama sa kamalig, na nagbibigay sa akin ng nag-aalalang tingin. Kinuha ko ang aking bag, kinuha ni Papa ang kay Susan, at pumasok kami sa loob. Inalok ako ni Papa ng isang baso ng fruit tea sa kusina. Ang lasa nito ay nagpapaalala sa akin ng aking pagkabata. "Okay, Tom, anong nangyayari sa inyo ni Carol?" tanong ni Papa nang walang gatol, may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Maglakad-lakad tayo, Pa, at sasabihin ko sa iyo ang lahat." Matagal ko nang hinihintay ang pag-uusap na ito simula nang tumawag ako at nagtanong kung maaari kaming manatili ng 1 linggo. Mahal nila si Carol at itinuturing siyang anak na hindi nila nagkaroon. Alam kong makakaapekto ito sa kanila ng malalim. Habang naglalakad kami sa tabi ng bakod, sinabi ko sa aking ama ang buong kwento. Halos tahimik siya, ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Nagulat siya sa ilang bahagi, at sa pagtatapos, may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Carol. Palagi siyang napakabuti sa amin at napakagandang ina kay Susan. Paano siya naging napakatigas at makasarili? Tiningnan niya ako ng mabuti. "Tom, maaari ba itong isang uri ng hindi pagkakaunawaan o isang biro?" Naintindihan ko ang kanyang pagtanggi. Nahihirapan pa rin akong paniwalaan ito. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang video mula sa The Green Room. "Panoorin mo ito, Pa." Nang kunin niya ang telepono, inabot ko at pinindot ang arrow para simulan ang pag-play ng video. Bumulong siya sa kanyang sarili sa isang kalahating bulong, hindi ko halos maintindihan ang anumang bagay. Oh my God! Nakita ko ang larawan na ilinaw. Ang halos hubad na katawan ni Carol ay kumawala mula sa yakap ni Ted Stevenson at nagsimulang dumulas pababa sa kanyang katawan. Kinuha ko ang telepono mula sa kanya, at nakatayo siya doon na walang magawa, nakayuko ang kanyang mga balikat at tense ang kanyang mukha. Pagkatapos ay hinawakan niya ako at inilagay ako sa isang mahigpit na yakap. "Oh, anak, pasensya na. Nasasaktan ako ng sobra na makita ito. Hindi ko maisip kung ano ang naramdaman mo," sabi niya, mabigat ang kanyang boses sa emosyon. Nakatayo kami doon ng ilang minuto, pagkatapos ay bumalik sa bahay na tahimik. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Lumingon ako sa kanya at nagtanong, "Pa, maaari mo bang sabihin kay Mama?" "Sa tingin ko hindi ko kaya." Tumango siya ng taimtim. "Gagawin ko," tahimik niyang sabi. Nasa kusina sina Mama at Susan na kumakain ng merienda nang bumalik kami.
Mukhang nag-aalala si Mama nang makita niya ang mukha ni Papa. Honey, sabi niya, bakit hindi mo dalhin si Susan sa pond para makita ang mga anak ng Pato? Tumalon si Susan, hinihila ang aking braso. Puntahan natin ang mga Pato, Daddy, bulalas niya ng sabik. Tumango ako nang may pasasalamat kay Papa at dinala si Susan sa pond. Pagbalik namin, umiiyak si Mama. Mahigpit niya akong niyakap. Mahal kita, Tom. Nandito kami ni Papa para sa iyo kahit anong mangyari, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Salamat, Ma. Bulong ko, nakatingin kay Papa. Salamat, Pa. Malaking bagay iyan, dagdag ko. Nakatayo kami ng magkasama ng mahabang panahon, ang katahimikan ay nakakabagabag. Susan, lumingon ako sa kanya at sinabi, okay, Susan, mag-unpack na tayo at maghanda para sa hapunan. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ako sa aming silid. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ko mawawala ang aking anak, kahit anong mangyari. Kinabukasan, pumunta kami sa lumang Baptist Church na pinuntahan ni na Mama at Papa sa loob ng maraming taon. Natuwa akong marinig ang pamilyar na mga salita at kantahin ang lumang mga himno. Nang gabing iyon, tumawag si Lou para i-update ako sa ginawa niya noong weekend. Napagtanto ko kung gaano ako kaswerte na magkaroon siya bilang isang kaibigan at kung gaano ang utang ko sa kanya. Nang subukan kong magpasalamat sa kanya, binalewala niya ito. Gagawin mo rin iyan para sa akin, pagwawalang bahala niyang sabi. Naunawaan niya ang gusto kong sabihin. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Okay, Tom, handa ka na bang isagawa ang ating plano? Wala nang atrasan kapag nagsimula na tayo, babala niya. Huminto ako para isaalang-alang ang mga panganib. Kahit na magtagumpay tayo, maaaring magtapos ng masama ang mga bagay, ngunit pinahiya ako ni Carol at inilagay ako sa isang hindi mabata na posisyon. Kailangan kong lumaban. Lou, sabi ko, gawin natin ito. Tila nadama ni Lou ang aking determinasyon. Iniisip ni Edie na tama ang ginagawa mo, sabi niya, pinasasaya ako. Mayroon ka bang access sa isang computer? Tumawa ako. Oo, hindi tayo nabubuhay sa 1800s, sagot ko. Maganda. Tatawagan kita bukas na may higit pang impormasyon, sabi niya. Bakit hindi mo na lang i-email sa akin ang link, nagtataka kong tanong. Hindi. Gusto kong panatilihing pribado ito. Maghintay ka lang sa aking tawag, pagpupumilit niya. Sinuri ko si Susan, tinitiyak na natutulog siya sa kanyang bagong kama. Tumawag si Lou sa kalagitnaan ng umaga ng Lunes. Kapag nakakuha ka ng kaunting privacy, pumunta sa YouTube at i-type ang Yuxi sa search bar, tagubilin niya. Panoorin mo at sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Dinala ni na Mama at Papa si Susan para maglakad-lakad, kaya perpekto ang tiyempo. Pumunta ako sa YouTube at naghanap. Ang isang video na may pamagat na, ang WXY co-host na si Carol Martin ay nagbahagi ng kanyang personal na pilosopiya sa pag-ibig at kasal, ay kumuha ng aking atensyon. Ang pamilyar na theme music para sa 6:00 na balita ay tumugtog, ngunit habang nag-zoom in ang camera kay Carol, ang kanyang boses ay naglaho, at nagsimula ang isang voiceover. Ang sikat na news co-host na si Carol Martin ng WXY ay kamakailan lamang na kinapanayam tungkol sa kanyang mga pananaw sa pag-ibig at kasal, inihayag ng voiceover. Ang screen ay lumipat kay Carol na nagsasabi, ang kasal ay isang institusyon na nasa paligid sa loob ng mahabang panahon tulad ng lipunan ng tao, ngunit ngayon ito ay nasa ilalim ng pagkubkob tulad ng dati. Nakilala ko ang mga linyang iyon mula sa isang serye na ipinalabas ng WXY tungkol sa tumataas na rate ng diborsyo, ngunit sa halip na magpatuloy, bumalik ang voiceover. Ano ang iyong mga pananaw sa kabanalan ng kasal, Carol? Ang eksena ay lumipat sa aming den, kung saan nagsalita si Carol, ang mga panata sa kasal ay isinulat para sa ibang panahon. Wala nang naniniwala sa kalokohang iyon ngayon, sabi niya. Nagyelo ang eksena, at nagpatuloy ang voiceover.
Paano ang katapatan sa iyong asawa? Tanong ng voiceover. Sagot ni Carol, kung gusto kong umalis at makipag-hook up kay Ted Stevenson, gagawin ko. Iyon ang gusto ko. Lumabas ang imahe ni Ted Stevenson, na walang pag-aalinlangan kung sino ang tinutukoy niya. Nagpatuloy ang voiceover. Paano ang opinyon ng publiko? Sa tingin mo ba ay sasang-ayon ng iyong mga manunood? Tanong ng voiceover. Sagot ni Carol, wala akong pakialam sa iniisip ng aking mga tagahanga. Sila ay mga redneck dorks lang. Sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon, aalis ako sa bayang ito para sa isang tunay na lungsod. Ang iniisip ng mga tao dito ay walang halaga sa akin. Itinanong ng hindi nakikitang boses, kaya plano mong magkaroon ng affair kay Ted Stevenson. Malinaw ang tugon ni Carol. Nasabi ko na sa iyo na magkakaroon ako ng affair kay Ted, at wala kang magagawa. Ang video ay lumipat sa footage na kinunan ko sa The Green Room, si Carol ay halos hubad kasama si Ted. Nagyelo ang stage sa isang intimate scene, at nagtapos ang voiceover. Ngayon ang mga manunood ng Birmingham ay naiwan sa isang tanong, nasaan sina Carol at Ted ngayong linggo? Tumugtog ang WXY News team, na nagpapakita ng isang walang laman na newsroom bago maglaho. Sumandal ako, na nakaramdam ng halo ng tagumpay at kalungkutan. Tumawag ako kay Lou, na sumagot, ano ang iniisip mo? Diyos ko, Lou, isa kang henyo. Sisirain nito ang kanyang karera, sabi ko, namangha. Hindi masama, hindi ba? Ipinagmamalaki ko ito, masaya niyang sabi. Nakaramdam ako ng kaunting pagkakasala. Naging masyado ba tayong magaspang sa kanya? Tanong ko. Sinabi ba niya ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo? Sagot ni Lou. Oo, ngunit walang pero. Naging isang makasariling halimaw siya, at kailangan nating ipakita iyon sa mundo, mariin niyang sabi. Isa kang mabuting tao, Tom. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ikaw ang magdurusa, kundi si Susan. Gusto mo bang maging role model niya si Carol? Tama ka, Lou. Walang pagpipilian, pag-amin ko. Kaya ano ang susunod? Nagpapadala ba tayo ng mga mass email na may link ng video? Tanong ko. Hindi na kailangan. Kumakalat ito sa sarili nitong paraan. Ipahiwatig ko sa ilang tsismosa, at magiging viral ito. Maging matyaga ka lang, paniniguro niya sa akin. Okay, Lou. Ipaalam mo sa akin, sabi ko, na medyo mas panatag. Sa sumunod na ilang araw, nasiyahan kami ni Susan sa aming oras sa bukid. Natutunan ni Susan ang tungkol sa pagsasaka at pagluluto kasama ang aking ina. Ito ay isang kahanga-hangang linggo na naglalantad sa kanya sa mga bagay na hindi niya makikita sa lungsod. Samantala, tumawag si Lou araw-araw na may mga update. Noong Martes, natawa siya habang sinasabi sa akin na narinig ni Edie ang tungkol sa video mula sa isang katrabaho. Pagsapit ng Miyerkules, tinalakay ito sa pagpupulong ng Kawanes, at noong Huwebes, binanggit ito ng isang kolumnista ng media sa pahayagan, na nagtatapos sa, at ang tanong sa isip ng lahat, nasaan sina Carol at Ted? Hindi may tago ni Lou ang kanyang kagalakan nang tawagan niya ako noong Huwebes ng hapon. Kinausap ko ang aming media officer na humahawak sa WBXX, sabi ni Lou. Ang buong istasyon ay nasa gulat. Nakakatanggap sila ng mga tawag mula sa ibang mga outlet ng balita na sinusubukang kapanayaman sina Carol at Ted tungkol sa video, at hindi alam ng WXY staff kung ano ang gagawin. Wala rin si Don Sanchez sa bayan, at walang makakaabot sa kanya. Noong Biyernes, itinuro ako ni Lou sa isang media blog article sa Gawker.com na nag-uulat sa kaguluhan na dulot ng mga anchor ng WXY at nag-link sa YouTube video, na hinuhulaan na maaaring gamulong ang mga ulo. Nang umagang iyon, tinawagan ko ang aking abogado upang mag-file para sa diborsyo at nag-ayos na I-serve si Carol noong Sabado sa country house sa Gulf Shores, kung saan siya at si Ted ay nananatili. Naisip ko na sulit ang halaga. Tinawagan ko rin si Missy para ipaalam sa kanya at itinanong kung gusto niyang ma-serve si Ted sa parehong oras. Hindi, sagot niya.
Gagawin ko ito mismo pag-uwi niya. Binati ko siya ng swerte. Ang ibang mga lokal na istasyon ng TV sa Birmingham, na naiinggit sa tagumpay ng WXY, ay nakaramdam ng dugo nang makita nila ang video. Ipinabatid ni Lou sa isang producer sa pangalawang pinakamataas na rated na channel na nagfa-file ako para sa diborsyo, na maaari nilang iulat bilang isang tunay na kaganapan sa balita. Kinumpirma ng aking abogado ang pagfa-file at ibinunyag ang lokasyon kung saan may serve si Carol. Nagpa siya ang istasyon na magpunta ng full force, nagpapadala ng video crew at lead reporter sa Gulf Shores noong Sabado. Tinawagan ako ni Lou noong Sabado ng umaga na may dagdag na balita. Nakontak na si Don Sanchez, pinaikli ang kanyang bakasyon, at sinusubukang bumalik sa Birmingham. Ang mga tauhan ng WXY ay takot na takot. Pinayuhan ako ni Lou na panoorin ang panggabing balita sa istasyon ng kompetisyon. Noong Sabado, nakaraniwang mabagal sa balita, nakita ang kwento ni Carol at Ted bilang pangunahing balita. Binuksan ng co-host ang balita na may larawan ni Carol at Ted na nagpapakita ng billboard mula sa bintana ng aking opisina. Maraming residente ng Birmingham ang nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Carol Martin at Ted Stevenson ng WXY. Natagpuan namin sila sa Gulf Shores. Lumipat ang footage sa reporter, si Hilda O'Reilly, na naglalakad sa dalampasigan patungo kina Carol at Ted na nagpapaaraw. Walang nakapansin hanggang sa nagsimulang magtanong ng malakas si Hilda. Carol Martin, Ted Stevenson, ano ang masasabi ninyo tungkol sa inyong relasyon at sa mga kwentong kumakalat sa Birmingham? Si Carol, na nakadamit at hubad, ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang dibdib, at sinubukan ni Ted na takpan ang kanyang speedo gamit ang tuwalya. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa video na nasa buong internet? Tanong ni Hilda. Anong video? Naguguluhang tanong ni Carol. Yung sinabi mo sa mga redneck ng Birmingham na pumunta ka rito para makipagrelasyon kay Ted. Stevenson, malamig na sagot ni Hilda. Napasubo si Carol, at sinubukan ni Ted na mamagitin, ngunit biglang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot, nagtatanong, ikaw ba si Carol Bailey Martin? Reflexively, sumagot si Carol. Sumagot ng oo. Pagkatapos, Miss Martin, aniya, iniabot sa kanya ang isang sobra, you have been served. Inutusan din ako ng iyong asawa na ipaalam sa iyo na pinalitan na ang mga kandado sa iyong bahay at hindi ka na welcome doon. Umalis ang lalaki, iniwan si Carol na tulala. Ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata nang sumigaw siya, that son of a cow, Ted. Napagtantong tumatakbo pa rin ang mga kamera. Hinawakan siya ni Ted at inakay patungo sa resort. Sumunod ang kamera, nakatuon sa kanyang likod na nilangisan habang nagmamadali siyang umalis. Muling lumitaw ang lokal na announcer sa screen. Sina Carol Martin at Ted Stevenson, na nawawala buong linggo, ay nagbabahagi ng silid sa isang magarbong Gulf Shores resort. Kinakasuhan siya ng kanyang asawa para sa diborsyo at pinalayas siya sa bahay. Sinubukan naming kontaken siya, ngunit hindi kami nakakuha ng komento. Hindi nila ako maabot dahil kasama ko si Susan sa bukid ng aking mga magulang, ipinaalam sa akin ni Lou. Hindi naniwala si Carol sa BAF tungkol sa pagpapalit ng mga kandado at nagpunta sa bahay kasama si Ted, para lamang malaman na hindi gumagana ang kanyang susi. Nahuli ng camera crew ang kanyang pagkabigo. Nang pumunta sila sa bahay ni Ted, iniabot ni Missy sa kanya ang mga papeles ng diborsyo sa pintuan, na nahuli rin sa kamera. Nauwi sila sa pagtulog sa isang motel. Nakakuha si Lou ng higit pang detalye mula sa aming media manager, na narinig mula sa isang contact sa WXY. Bumalik si Don Sanchez sa Birmingham at sinubukang kontaken sina Carol at Ted, na naka-off ang kanilang mga telepono, ngunit hindi nagtagumpay. Galit na galit si Don, lalo na pagkatapos makita ang eksklusibong ulat ng karibal na network. Tumawag sa opisina si Ted noong linggo ng hapon, at inutusan sila ni Don na pumunta sa studio. Sumingit sila sa pamamagitan ng service elevator para maiwasan ang van ng mga kompetisyong istasyon.
Pinagalitan sila ni Don para sa kanilang pag-uugali at pagkatapos ay tinanggal sila sa harap ng mga tauhan. Sumigaw si Carol, "Hindi mo magagawa iyon. Mayroon kaming kontrata." Malamig na sumagot si Don, "Ang iyong mga kontrata ay may sagnay sa moral na nangangailangan sa iyo na kumilos ayon sa mga pamantayan ng lipunan. Ang ginagawa namin sa pribado ay walang pakialam ang sinuman," sagot ni Carol. Si Don, isang nagsasanay na Katoliko, ay tumayo. Nagsalita ang pari tungkol sa kabanalan ng kasal at ang kasalanan ng pagtataksil sa misa kaninang umaga. Hindi niya binanggit ang iyong pangalan, ngunit tinukoy niya ang mga pampublikong figura na nagbibigay ng masamang halimbawa. Napaurong si Carol, ngunit nagpatuloy si Ted, "Walang nakakaalam o nagmamalasakit sa amin." Sarkastikong sumagot si Don, "Malinaw na hindi mo napanood ang balita kagabi. Tingnan mo lang sa bintana." Hinawi niya ang kurtina, na nagpapakita ng isang binandalismong billboard na ngayon ay nakasulat, "Birmingham's choice for the @6 News is a strumpet." Napasinghap si Carol. Nagpatuloy si Don, "Ang iyong pag-uugali ay nagdulot ng kahihiyan sa istasyon at nakasira sa aming mga rating at reputasyon. Wala akong pagpipilian kundi tanggalin kayo sa ere at wakasan ang inyong mga kontrata. Nakita mo na ba ang orihinal na Frankenstein?" Naguguluhan, tumango sila. "Ngayon," sabi ni Don, "kayo ang halimaw, at ang mga tao ng Birmingham ang galit na nagkakagulong mga tao. Kung ako sa inyo, aalis na ako sa bayang ito sa lalong madaling panahon." Kinakabahan ako habang nagmamaneho pabalik sa Birmingham noong Linggo ng gabi. Umalis ako ng huli upang maiwasan ang anumang paghaharap kay Carol o sa media. Sa daan, narinig ko ang balita tungkol sa pagtanggal kay Carol at Ted. Pagdating ko sa bahay, umalis na ang media. Kinabukasan, naglathala ang Birmingham News ng bagong iskandalo na kinasasangkutan ng isang politiko ng lungsod na inakusahan ng embezzlement, na nagtulak sa kwento nina Ted at Carol sa mga pahina sa likod. Wala nang nagmamalasakit sa aking reaksyon. Dinala ko si Susan sa bahay ni Ginang Allsop. Malugod niyang tinanggap si Susan, at tumakbo si Susan para maglaro. Binigyan ako ni Ginang Allsop ng nagmamalasakit na tingin. "Nalulungkot ako na marinig ang tungkol sa lahat, Tom. Sana ay maayos kayo ni Susan." Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano magiging ang mga bagay. Sinabi nito na hindi niya binanggit si Carol. Sa opisina, lahat ay palakaibigan ngunit tila iniiwasan ako, maliban kay Lou. Mahigpit niya akong niyakap. "Ikaw ay isang henyo, Tom. Sinabi ko sa iyo, ikaw ay isang master ng viral campaign. Mas gumana ito kaysa sa inaasahan namin," sabi ko. "Ang tanging downside ay hindi natin kailanman masasabi sa sino man kung ano ang ginawa natin." "Mabuti iyon," sagot ko. "Malalaman ni Carol na ako ang nasa likod nito at hahabulin ako. Ayaw kong mahuli ka sa gitna." Sa aking pagtataka, tinawagan ako ng aking abogado sa pagtatapos ng linggo na may balita na nagpasya si Carol na hindi natutulan ang diborsyo. "Pero bakit?" tanong ko. Sinabi niya na lalabanan niya ako. Kinausap siya ng kanyang abogado. Sinabi niya na gusto niyang mag-countersuit para sa invasion of privacy, ngunit ang mga legal na tanong ay masyadong komplikado at hindi siya sikat ngayon, walang nagmamalasakit na mga hurado. "Paano si Susan?" tanong ko. Ipinangako ni Carol na susubukan niyang kunin siya. Walang trabaho si Carol, walang pag-asa. Walang hukom ang magbibigay sa kanya ng kustodiya. Aalis siya sa bayan at isinusuko ang kustodiya sa iyong pabor. Gusto lang niyang kunin ang kanyang mga gamit bago siya umalis at makausap ka. Kung pipirmahan niya ang mga papeles, maaari ko siyang makausap bago siya umalis. Sumang-ayon ako. Inayos namin ito para sa katapusan ng linggo. Nakuha ko ang halos lahat ng gusto ko. Hindi iyon totoo. Ang talagang gusto ko ay ang aking dating buhay, ngunit imposible iyon. Hindi bababa sa mayroon ako ng aking anak na babae, at iyon ang pinakamahalaga. Nang sumunod na gabi, ipinagdiwang namin ni Lou, Edie, ang hapunan.
Sumama rin si Susan, at natulog sa isa sa kanilang mga kama habang nag-uusap kami. Nagdala ako ng champagne upang toast sa aking mga kaibigan. Itinaas ni Edie ang kanyang baso. Para sa atin, guys. Sabi niya. Akala ko ang iyong plano ay baliw at sisabog sa iyong mga mukha, ngunit ikaw, binati niya ako, ay nakikipaglaban para sa iyong maliit na batang babae, at ikaw, binati niya si Lou, aking mapagmahal na asawa, ay tiwala na kaya mo itong hawakan. Salamat sa inyong dalawa sa pakikipaglaban at pananalo sa kabila ng mga pagsubok. Cheers! Sumang-ayon kami ni Lou ng sabay. Bago tapusin ang lahat, naramdaman ko ang pangangailangan na tingnan si Mrs. Stevenson. Siya ay isang inosenteng bystander na nahuli sa gulo, marahil ay nagdurusa ng higit sa sinuman. Nakonsensya ako sa pagsama sa kanya, kahit na kinakailangan at si Ted ang tunay na salarin. Hindi tulad ko, hindi nakita ni Missy na darating ito. Tinawagan ko siya, at inimbitahan niya ako sa pananghalian, na nagpapahiwatig na wala siyang sama ng loob. Nagkita kami sa isang tahimik na restoran. Pagkatapos naming mag-order, tinanong ko kung kumusta siya. Hindi ako maayos, Tom, sabi niya. Isang araw masaya akong kasal sa isang TV host, sa susunod ay hinihiwalayan ko ang isang sinungaling na humamak sa akin. Alam ko, Missy, parang masamang soap opera ito, nakisimpatya ako. Tinanong niya tungkol sa aking sitwasyon kay Carol, at ibinahagi ko ang mga resulta ng diborsyo. Mabuti, sabi niya nang may paghihiganti. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Paano si Ted? Tanong ko. Umalis ang duwag na iyon sa bayan nang hindi ako hinarap. Sinabi niya sa kanyang abogado na ibigay sa akin ang anumang gusto ko. Hindi ko alam kung nasaan siya, at wala akong pakialam, maliban na patuloy akong nagigising na inaabot siya. Sabi niya, na lumuluha. Maayos ka ba sa pananalapi? Tanong ko. Oo at hindi. Iniwan niya ako ng isang bahay, ngunit masyadong malaki ito, na may malaking mortgage. Kailangang magbayad ng alimony si Ted, ngunit hindi ako umaasa dito. Hindi magiging madali ang paghahanap ng bagong trabaho para sa kanya. Sa tingin ko ay lilipat ako sa aking mga magulang, maghahanap ng trabaho, at itatayo muli ang aking buhay. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari, malungkot niyang sabi. Nakaramdam ako ng panghihinayang para sa kanya. Siya ay isang matamis na tao na hindi karapat-dapat dito. Hiniling ko sa kanya na makipag-ugnayan at ipaalam sa akin kung nasaan siya. Gusto ko talaga si Missy at umaasa ako na makakaligtas siya. Ang huling bagay na natitira ay ang pagbisita ni Carol, na hindi ko inaasahan. Ang aking dating galit ay humupa sa tagumpay ng aming viral video. Nararamdaman na nabawi ko ang ilang dignidad, hindi ko na gustong makipag-away kay Carol o magmayabang. Nagpasya akong gumawa ng isang bagay na maganda para sa kanya sa pamamagitan ng pagkakaroon kay Susan doon nang dumating siya. Nang lumabas si Carol sa SUV na inupahan niya para ilipat ang kanyang mga gamit, sumimangot siya, ngunit nang hayaan kong tumakbo si Susan sa kanya, nawala ang Simon Gut, pinalitan ng isang ngiti at masayang luha habang niyakap siya ni Susan. Tumingin si Carol at bumulong, salamat. Matagal silang naglaro. Ang pagbisita ay dapat na tumagal ng 1 oras, ngunit binaliwala ko iyon nang magpasya akong ipasama si Susan doon. Pagkatapos ipakita at sabihin ni Susan sa kanyang ina ang lahat, iminungkahi ni Carol na pumunta siya sa kanyang silid para maglaro. Darating ako agad, baby. Kailangan munang mag-usap si Daddy at ako. Pagkaalis ni Susan, bumaling sa akin si Carol, na naiinis. Salamat dyan. Hindi ko inaasahan na papayagan mo akong makita siya. Tumango lang ako. Nagbago ang mood ni Carol. Ginamit mo ang isang pribadong pag-uusap para sirain ako at gawin. Akong katawa-tawa. Paano mo nagawa iyon? Bumantong hininga ako. Carol, ayaw ko nang makipag-away. Wala sa atin ang mananalo. Madali para sa iyong sabihin, sagot niya. Pinagkaaitan mo ako ng trabaho, pamilya, kinabukasan, para protektahan ang iyong ego. Carol,
Sabi ko, hindi ako lalaban, ngunit pag-isipan mo ito. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi ka kumilos sa iyong mga pagnanasa ng walang paggalang sa sinuman. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Magsisimula nang sumagot si Carol, ngunit sumigaw si Susan, nagtatanong kung kailan siya aakyat. Tumingin si Carol sa akin, pagkatapos ay umakyat kay Susan. Pagkatapos maglaro sa silid ni Susan, inimpake ni Carol ang kanyang mga gamit habang nakikipag-usap sa kanya. Narinig ko ang kanilang masayang daldal mula sa ibaba. Sa wakas, bumaba si Carol kasama ang kanyang mga malita, na sumusunod kay Susan. Lumuhad si Carol sa harap ni Susan at sinabi, "Kailangan nang umalis ni Mommy. Maninirahan ako sa ibang estado at hindi kita makikita araw-araw, ngunit bibisita ako sa tuwing kaya ko at maaari tayong mag-usap sa telepono at video call hanggat gusto mo." Agad na sumigaw si Susan, "Hindi, Mommy. Ayaw kong umalis ka." Kumapit siya sa kanyang ina na parang siya lamang ang life raft sa karagatan. Binuhat siya ni Carol, mahigpit na niyakap at sinubukang panatagin siya. "Okay lang, doll. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon at magkakaroon tayo ng magandang panahon." Lumakad siya sa akin, hawak si Susan. "Maging mabait na babae ka para kay Daddy. Mahal kita, Susan. Huwag mong kalimutan iyan." Kinuha ni Carol ang kanyang mga malita at mabilis na naglakad patungo sa pintuan, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi siya lumingon. Isinakay niya ang kanyang mga malita sa kotse, kumaway ng mabilis, at umalis. Niyakap ko ang umiiyak kong anak, tumutulo rin ang luha sa aking mga pisngi. Nawawala ko ang aking asawa, at nawawala ni Susan ang kanyang ina. Sa wakas, ibinaba ko si Susan. "Makinig ka," sabi ko, "mayroon akong ideya." "Ano, Daddy?" tanong niya, na may luha sa kanyang mga mata. "Bakit hindi tayo pumunta sa parke at tingnan ang mga itik at marahil ay kumuha ng ice cream? Gusto mo ba iyon?" "Oh, oo," sagot niya. "At maaari nating ipapakain ang mga cone sa mga itik, hindi ba, Daddy?" "Siyempre, kaya natin," sagot ko, na nagpapasalamat na ilihis ang kanyang atensyon. Alam kong mamimiss niya ang kanyang ina, ngunit umaasa ako na mas matatag ang mga bata. Umaasa ako na makapag-adjust din ako. Nang sumunod na linggo, kailangan kong mag-adjust ng higit pa. Isang gabi, pinatawag ako ng aking boss sa kanyang opisina. "Tom, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, at pinahahalagahan namin ang iyong kontribusyon sa ahensya. Naghihintay ako pero, na alam kong darating. Ngunit ang sitwasyong ito sa iyong asawa ay nakakaapekto sa aming mga kliyente." Nagtatanong sila kung asawa ka ni Carol, at nakakaapekto ito sa kanila. Ang aming relasyon sa WXY ay strained din, at sila ay isang mahalagang outlet ng media para sa amin. "Tinatanggal mo ba ako?" Direktang tanong ko. "Absolutely not," sabi niya, "ngunit sa tingin namin ay pinakamahusay kung maghanap ka ng trabaho sa ibang lugar." "Gaano ako katagal?" Sagot ko. "Take as much as you need. Bibigyan kita ng isang kahanga-hangang sulat ng rekomendasyon. Hindi ito patas, ngunit walang saysay ang pagsira ng mga tulay." Kinamayan ko siya, tiniyak sa kanya na naiintindihan ko, at pinasalamatan siya para sa rekomendasyon. Pagkatapos ay nagpunta ako sa opisina ni Lou. "Anong meron, buddy?" tanong niya. "Kaitatanggal ko lang," sabi ko sa kanya. Sa tingin ng mga supervisor ay pinakamahusay para sa akin na umalis. Ito ay walang saysay. Bumulong siya. Sasabihin ko sa kanila kung ano ang iniisip ko. Inakay ko siya pabalik sa kanyang upuan. "Wala kang gagawin. Alam kong mapanganib ito nang magsimula ako. Sobra ka na ring nagawa para sa akin." Hindi siya masaya, ngunit kumalma. Tinapos namin ang pag-uusap na nangako akong pupunta sa hapunan sa Sabado, na dadalhin ang aking 4 na taong gulang na kaibigan. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking opisina at in-update ang aking resume. Napagtanto ko na ang relasyon ni Carol at Ted ay ginawa akong damaged goods sa lugar. Gusto ako ng lahat,
ngunit walang gustong umarkila sa akin. Oras na upang palawakin ang aking paghahanap. Sa kalaunan, bumalik ako sa aking dating ahensya sa mobile, kung saan hindi sumunod sa akin ang iskandalo, at tinanggap nila ang aking karanasan sa malaking lungsod. Nang kumonekta ako sa aking dating ahensya, kailangan kong maghanap ng isang lugar upang tirhan. Ikinonekta ako ng ahensya sa isang ahente ng real estate, si Marilyn Elliott, na naging si Mrs. Stevenson. Ipinakita niya sa akin ang ilang mga katangian, at nahuli namin ang lahat ng nangyari. Lumipat si Missy sa mobile ilang sandali matapos umalis si Ted at nagsimula ng isang karera sa residential real estate. Binanggit ko ang pangangailangan ng isang preschool para kay Susan, at nasa sabik. Si Missy, na nag-aalok na tumulong sa iyon at iba pang mga aktibidad ng mga bata. Nasiyahan ako sa aming pag-uusap at inimbitahan siya sa hapunan upang talakayin ang mga bahay. Lagi siyang maganda, tulad ng batang babae sa tabi ng pinto, at nakita ko siyang natural at madaling kausapin, hindi katulad ng mga personalidad ng TV na nakasanayan ko. Inirekomenda niya ang isang medyo mababang presyong bahay, na ikinagulat ko. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya na iyon ang gusto niyang tirhan. Ang katapatan na ito ay nagpataas sa akin sa kanya. Nagpakasal kami ni Missy at lumipat sa bahay na gusto niya. Nag-aalala ako kung paano makikasama sina Susan at Missy, ngunit walang basehan ang aking mga takot. Gusto ni Missy ng isang pamilya mula pa nang magpakasal kay Ted, ngunit tumanggi siya, naniniwala na hahadlangan ng isang bata ang kanyang karera. Agad silang nagbonding ni Susan. Tinawag pa nga siya ni Susan na Missy Mom, na sa lalong madaling panahon ay naging Mom na lang. Nang tag-init na iyon, lumipad kami sa Los Angeles para bisitahin ni Susan si Carol. Plano namin ni Missy na mamasyal sa LA habang nananatili si Susan sa kanyang ina sa loob ng isang linggo. Nag-aatubili akong banggitin ito kay Missy, isinasaalang-alang ang kanyang mga dahilan upang hindi gustuhin si Carol, ngunit sa tingin niya ay magandang ideya ito. Tila mas tiwala siya sa aming kasal at mature tungkol sa sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Dumating kami sa John Wayne Airport, kung saan naghihintay sa amin si Carol. Sa kabila ng madalas na nakikita siya sa Skype, halos hindi ko siya nakilala ng personal sa kanyang maikling gupit at kasuotang business casual. Biglang nahiya si Susan, kumakapit sa baywang ni Missy at tinatakpan ang kanyang mukha. Dahan-daang itinulak siya ni Missy patungo kay Carol, na bumubulong ng panghihikayat. Sa kalaunan, nag-aalangan na lumakad si Susan patungo kay Carol, pagkatapos ay tumakbo at niyakap siya. Umiyak si Carol sa kaligayahan, na sa simula ay naguluhan at nag-alala kay Susan. Masaya lang akong makita ka, tiniyak sa kanya ni Carol, at mahigpit silang nagyakapan. Tumingin si Carol sa amin ni Missy at bumulong, salamat. Kaming apat ay nagpunta sa baggage claim area. Nang huminto si Susan upang humanga sa mga bagay sa isang bintana ng tindahan, bumaling sa amin si Carol. Alam ko na wala tayong gaanong oras, ngunit gusto kong humingi ng tawad. Marami akong naisip at therapy sa nakalipas na ilang taon. Napagtanto ko kung ano ako sa aking paghahanap ng katanyagan at kung gaano ko nasaktan ang mga nakapaligid sa akin, lalo na kayong dalawa. Marahil ay hindi mo ako mapapatawad, ngunit umaasa ako na hindi mo ako kamumuhian. Nagtinginan kami ni Missy, pagkatapos ay niyakap si Carol, na nagpapakawala ng maraming nakaraang sakit. Pagkatapos ng aming bakasyon, tinawagan ko ang Birmingham isang gabi. Sumagot si Edie, at nag-usap kami bago ko hiniling na makausap si Lou. Nang dumating siya sa linya, ginawa ko ang aking pitch. Binigyan mo ako ng pagkakataon minsan. Gagawin mo ba ulit? Tanong ko, na nakakaramdam ng pag-asa. Ano ang pinag-uusapan mo, Tom? Sagot niya, na parang nagtataka. Iwanan mo ang iyong trabaho, lumipat dito, at magsimula ng isang ahensya ng advertising na tinatawag na Bailey at Faraday. Anong masasabi mo? Iminungkahi ko, habang pinipigil ang aking hininga. Sumagot si Lou, kung tatawagin lang natin itong Faraday at Bailey.
Tumawa kami at nagsimulang magplano. Hindi masaya si Lo sa kanyang dating trabaho at sabik sa isang bagong bagay, kaya ang aking tawag ay dumating sa perpektong oras. Inilipat namin sina Lo at Edie sa mobile, kasama si Missy na tinutulungan silang maghanap ng isang magandang bahay sa malapit, na tinatanggihan pa nga ang isang komisyon upang gawing mas madali para sa kanila. Ilang sandali matapos buksan ang aming ahensya, nag-pitch kami sa isang potensyal na kliyente na gustong-gusto ang aming diskarte. Gusto kong tumayo. Magagawa niyo bang gumawa ng isang bagay na tulad ng isang viral campaign? Tanong niya, na nagmumukhang interesado. Nagngitian kami ni Lou. Oo, sabi ko, na lumalakas ang tiwala, kaya namin itong hawakan.